hello. Magandang umaga po sa inyong umaga. magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon. Nandito na naman po ang pinakahihintay niyong programa. Oo, Yes. ang impormasyong pangkalusugan. Tayo ay nasa Weekender Show. At nagpapasalamat ako dahil meron palang kapalit ang ating nutritionist. Yes. Oo, nag-ano sila. Ako yung karelyebo. Reliefo Ako ang karelyebo ng mga ang busy ating natin physical therapist. Oo. Yes. Kaya kung may mga katanungan po kayo at mga gusto nyo na magkaroon ng interaction, pwede po at para maging maganda ang ano natin. Talakayan. Oo. At siyempre, batiin na naman muna natin ang mga taga-North. South, East. West corners ng ating simbahan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. At siyempre, gusto rin natin batiin ang ating pastor, Yes. ang mga mission pastors, mga mission na mga ka-mission natin. Oo. At Yes. salamat sa natapos na ano yun? O Yung- FBR Oo. ng Oo. Youth revival dito, ma'am. OFBR yung ongoing. hindi, tapos na Tapos na. kagabi. Kahapon. 2 days Okay. nung sa Pangasinan. At I hope na Sa San Carlos 'yon, ma'am, 'di ba? Kay Pastor Marlon Disu. Oo. At Yan. siyempre, gusto nating batiin ang lahat ng fathers. Yes, oo, syempre ng, pa. Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Oo, magkita-kita tayo sa Sunday sa Yes. ating worship service. Mhm. At magkakaroon ng napaka Engranding Oo, celebrasyon. engrande, oo, engrande. Oo. At mag-invite po kayo at magiging magiging masaya ang ating Maraming pa-surprise para sa ating mga fathers, ng tahanan, mga leader of the home. Oo. Yan, syempre pa, ang ating mahal na pastor. Oo, ang ating tatay ng simbahan. Number 1 na ating i-greet ng Father's Day. Oo. Oo, thank you po. Siyempre, ang ating host. Oo, syempre ang ating Oo. host, si Sir Conrad, na wala ngayon. Busy si Sir Conrad. Ewan ko nga kung kasama pa siya dito sa IP. Pero anyway, whatever. Maraming pinagkakaabalahan inaano yan. natin, binabati natin. Kung pwede nga lang batiin si John Kilayko ay At yung mga area leaders, Oo, mga fathers, ang mga oo, yan. mga area leaders Sir natin. Noel Gumabay. Oo. Sir Gerard Espiritu, Oo, si Sir Maki. Sir Maki, Sino pa ba? Sir Sir Ivan Ivan. Munggoso, at Si Sir Rafi. Sir Rafi. Si Sir RG. RG. Tatay na Sino dati. pa ba? Ano lang. Ha? Si Sir Sir- Randy. Siyempre pa. Ang ating... Sir Antonio Oo, Jovenes oo. Junior. At Banggit na ba natin lahat, ma'am, ng mga Happy Father's Day po sa ating mga naggagwapuhang area leader. Siyempre pa, ma'am, sa aking mahal na asawa na nanonood ngayon ng IP. At syempre Oo. din naman sa aking nanonood na anak, Yun. may uniko iho, B. Jason Castro. Yes. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa At inyo lahat. nawa ay maging masaya kayo dyan. At least nauna na tayong nag-greet, ma'am. Oo. Kasi diba? wala na tayo sa Tuesday ng Father's Day. Oo nga. Hanggang Oo. ano lang tayo hanggang ngayon lang tayo, weekender tayo. Kaya Yes. sakop na ang may nakalagay pala doon, Happy Father's Day. Yun, oo nga. Eh, Kalain mo. Saka Hindi ba 1 week celebration to, ma'am? and sa bagay dapat araw-araw din, just like Oo yung nga, mothers, di ba? oo, Mothers. oo. Kaya Pero lang, special meron na talagang- special tong oo. araw na to. Oo. Oo. Actually, ano yan 21?
Yes, ng ma'am. buong Oo, celebration oo, ng oo. the whole Oo. nationwide. Oo, Yes, natin. yung mga anak dyan na attend sa Sunday, huwag niyong kalimutan ng inyong mga, alam na. Regalo. Oo, dapat may dala kayo ha. Oo. Mm. At nagpapasalamat kami, sa Yes. Fresco Cart. Oo nga, sa ating napakalaking, muntikan na ako Oo. matakpan. Para sa ating host ito eh. Yes, Kaya maraming salamat wala po. siya dito, kaya Atin na to. hati tayo dyan. Wag na natin bigyan ng Atin wala. na to. Pero at least, Wala eh. ah, pero ano yan, sabi, Hati-hati to. paghati-hatian natin nila Pastor, Yan, oo. kasi Ating kapatid. being the director. Yes. Oo. oo. Kasi sabi nga dito, nakalagay dito, yan. Pang fathers yan, ma'am. Oo. Hindi, Father's wala tayo Day dun. and stuff. Pero dahil wala nga yung host, tayo ang host ngayon. Okay. Oo. Father, to all IP, father Fathers. stuff lang, ma'am eh. Oo nga. Father stuff. Si Kasi Sir kanina, Conrad lang ang father dito, ma'am. hindi si pastor. Oh, tsaka si Staff Pastor. siyang Silang staff dalawa eh, lang oo. maghahati. Anyway, Oo, depende pero- na sa ating host kung hahatian tayo. Yes, oo. Pero happy Father's Pero Day sa inyo. maraming salamat sa Fresco Fresco Cart, Cart, kay oo. Ma'am Mylene Cosare at Sir Randy Cosare may sa pag-greetings pa sila. Oo, may pabigay na mga prutas, grabe to. Nandito na lahat ang name the fruits nandiyan. wow. May mga nasa ilalim pa po. Na hindi Nandyan. nakikita. Ano ba nakikita mo? May pomelo, May papaya. Papaya may ba yun? apple, Papaya ba to? Watermelon. Watermelon. May, may saging. banana, may grapes, Pinakamasustansya sa lahat ay ang may saging. orange. Yes. Ano pa yun? Ma'am, teka, Pear. babasahin muna natin tong sinabi ng asawa ko. Ano ba yan? Oo. Amen. Good morning sa mga naggagandahang mga host na si Ma'am Julie at aking magandang asawa, O, Sister sige. Leslie. Bigyan Uwian na tayo. Bigyan na Uwi natin. na, tapos na. Tapos na, uwi Oo. na tayo, ma. Pakita mo rin yung sa anak ko. Nandyan din yung anak ko eh. Oo nga, ipakita mo Kaya rin, sabi sir. ko nga, pag Ano bumati mabasa? yung anak ko, bumati asawa mo, uwi na. Uwian na, tama na. Oo. Nag-greet ko na kayo. Oo At nga. anyway, celebration na yan. Oo. Asa na yung greetings daw ni Sir, Nandyan yung sa anak ko Yes. At syempre, ano yun na rin natin. Pag nakita ko na yung I-greet na natin yung mga early birds natin din, ma'am. Oo. Ayan. Sino bang unang-unang Nandito ba si bird Lamset? natin? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Nandyan siya. Wala ba yung anak ko dyan? Parang sa akin nandito. Nasa iyo, ma'am. Baka nag-greet sa Hindi, private message. kasama siya Private ni message. Ayan. Sige. Parang hindi ko nakita, ma'am, ang kanyang greetings. BJ. Oh, BJ. Ayan, yan. Ayun. Wala si Sir Conrad, Sir Oo. BJ. Andito parang ang hindi kanyang Hindi kapatid. pa siya nanonood niyan. Andito ang Oo. kanyang kapatid. Okay. Ayan. Sige, simulan na natin. Yung mga Batiin ma'am, muna, hindi. yes, batiin natin Batiin sila. muna natin yan. Si Ma'am Helen Kapundan ng ating early bird. Sino pa Siya ba? bang early? Parang si ang Dito early. sa akin, ma'am, siya eh. Okay. Oo. Natatanggal na agad. Good morning, South Border Ma'am. family and Sir Ramon Escalada and Ma'am Aba Hunsay Escalada. Ayan. Ma'am Belia Quiñones. Yes. Blessing me. Geronimo. Geronimo. Ayan. Sino pa ba? Okay. Okay, Ayun. lahat. Wala pang nanonood na class peacemakers. Ma'am Roysan Agpoon. oo. Yan. Yung pinakamagandang natin. Ano ba? Peacemaker ba yan? Hindi, ma'am. Ano yan? Ano sila? Ano ba sila? Ito lang, bago lang sila, Ayan, ma'am. Si Mylene Cosare. Good morning, ma'am. At salamat Yan, sa maraming mga salamat prutas. sa prutas. Oo. Davy Quiñones. Oh. Tama ba ako? Oo. Davy. O si Ma'am Linda, ito na ang Oo. ito na ang class peacemakers. Okay. Diana Gabales. Gabales. Ayan. Si Jo- Ma'am Jovelyn Oo. Gonzaga. Bing Gonzaga. Oo. Sino pa?
Sino pa ano? Cecil Ampig. Yun. Oo. Magandang umaga po at enjoy watching po. Si Ma'am Estela. Nandiyan Estela na si Eslawan. Oo. Magandang umaga po. Mary Gonzaga. Okay. James Jacoba. Diayon. Diayon. Anak Oo. niya yan, kaya? Normie Barugues. Yan. Magandang umaga po. Ma'am Gemma Krampatanta. Good morning, Mm. ma'am. Julie Castañares. Okay. Sige. Lamsel, Oo, Karamihan. yes. Of course. Hinart. Sino pa? Ayan. Mukhang Yan na, wala last na yan, Last ano? na. Oo. Okay. Yan. Siyempre, patingin natin ang Magandang ating, umaga po sa inyong lahat at enjoy Nag-iisang watching. technical staff. Oo nga, nag-iisa si Sir ngayon, si Oo. Sir John Kilaiko. Oo. Oo, magandang umaga sa inyo at saka sa mga kitchen staff. Magandang umaga po at enjoy po sa paghihiwa. Ha? Mag-ingat-ingat po. Si Angge ba yan nandyan? Si Ma'am Ellen Hermosura, present na daw siya, ma'am. Okay. Yan. Nandito lang siguro yan. Pwede na daw tayo Wala na mag-start. sanay. Sabi ni Ma'am Ellen. Ellen Hermosura. Oo. At doon sa mga na Bakit umuwi ba si Ma'am ng Cagayan? Hindi, usually nandyan yan sa Tanay eh. May bahay siya dyan sa May bahay parents siya niya. doon. Wow. Sa Kala ko dumadalaw sa Cagayan. Napakalayo nun, Ma'am. Ayan. Ayan, para daw, Sige. wow, special po talaga para sa Father's Day. Oo, special. Yes. Special po ang araw na Sunday para sa para sa mga ating katatayan. Ayan. Kaya Pero kung isama po nandito niyo po, yung- isama pero niyo po kung- yung mga asawa niyo. Pero kung nandito yung host, siguro meron tayong pansit, meron Kaya tayong nga, may cake, may pa-cake ba? oo, Oo. tapos may Wala siya. ice coffee. Wala eh. Oo, Okay. pero And- busy si Oo. Sir Conrad. Nag-i-invite din ng mga fathers sa kanyang area. Oo. Oo, kaya Saka kailangan napaka- ma-reach ng bawat isa yung Ayan na, si Cesar goal. Dejos. Oo, ayan Good na. morning. Present na ulit si Sir Cesar. Oo. Father na ba to si Cesar? Ang alam ko sa ma'am. Oo. Oo. Oh, alam ko father na yan. Oh, Cesar, Happy happy- Father's Day, Sir Oo. Cesar. Ayan, Amen. amen daw. Amen. Ayan. Sino pa bang hindi natin nabati na mga Sino bang may fathers? birthday ngayong araw na to? Oo nga, May mga may birthday ba? Ano ba ngayon? Siyempre, yung mami ko nag-birthday kahapon. Oo. kahapon ba? Kahapon, birthday ni Mami, Mami Letty. oh, Letty, Oo, ang Happy aming birthday po, mami ma'am. At ni Sir Conrad. sa, Oo, siya saan ba ay- ginanap? Doon ba? Sa ano? Sa States? Oo, ma'am. Nasa US si Mami. Oo. At siyempre, sino pa ang mga natapos na natin, nabati na natin ang ating mahal na pastor. Yes. At, At ang mga areas, leaders, sa mga leaders. fathers. Oo. Oo. Saka, siyempre, yung yung kasama mo sa PT. Si Ewan ko Sir Jeff. Oo. Hindi pa siya tatay, Ay, ma'am. hindi pa. Sad to Okay. say. Ewan ko, Pinag-pray naalala- pa rin. naalala In ko the lang, making oo. pa rin ng kanyang Bachelor Oo. po, Ma'am Julie. Joke lang. bachelor. Ikaw talaga, Sir Sis. Happy birthday. Bachelor sa panaginip. Happy birthday po. Sino may birthday? Baka si mami ko. Hindi. Ayun doon. Oo, Yung sabi ni ginigreet James. niya. Okay. Oo. Ginigreet niya siguro ang aking mother. Maraming salamat po. Ilan taon na mother mo? 72. 72 na si Mother Doc. Kaidaran ko pala. Oo. Ayan. 72 na si Mother. Yes. At prayerfully, maging masigla pa rin, pa rin. Oo, malakas pa Energetic pa rin. Oo. Malakas pa yung memory niya. Yung memory. Hindi, malakas pa si Mami. Oo naman. Sige, Siyempre. simulan na natin. Oo, itutuloy natin yung ating topic na naudlot ng 2 weeks ago. 2 weeks ago eh. Oo, kaya i-review natin. Pero medyo bibilisan natin para umabot tayo doon sa
exercises. Oo, ngayong araw na ito, ang topic po natin ay tungkol sa shoulder impingement syndrome. Ito po yung madalas na kino-complain natin kapag dating sa hospital. 60% po ng complaints ay 44 to 60% ng complaints sa shoulder ay dahil po dito. Ayan, bakit? Dahil naiipit po yung mga tendons. Kaya bakit siya tinawag na syndrome? Kasi nga naiipit dito yung mga tendons, ligaments, muscle, mga sac, mga kung ano-ano pang structure ng shoulder ang naiipit dito, kaya nga siya tinawag na syndrome kasi maraming structure ang naiipit at marami siyang senyales at sintomas na hindi mo talaga may specify na shoulder lang ito. Oo. 'Yun kasi nga pwedeng muscle, pwedeng ligament, pwedeng joint capsule at bursa at kung ano-ano pa ang pwedeng maapektuhan ng shoulder impingement syndrome. Ayan, una, dapat malaman natin yung mga involved na mga buto, muscle, at ligament, mga tendon dito sa ating shoulder impingement. Yan yung mga muscle sa ating scapula, dito sa ating pakpak, kung tawagin. Pakpak ba to? Oo. Kung tawagin, yung triangle na buto dito sa likod, yan yung mga muscles na nakakonect at nagpapagalaw ng ating kamay. Ayan. Yan yung naaapektuhan, yung mga muscles na yan. Most specifically, yung muscle dun sa taas. Okay? Yung supraspinatus at infraspinatus muscle. Yung dalawa dun sa taas ang naapektuhan. At ang mga butong apektado dito is yung acromion at yung acromion process at yung humerus, yung tip po niya. Ayan. Sila yung mga apektadong buto po dito. Kasi naiipit po dito sa dalawang butong ito yung muscle na yan. Yung mga muscle na yan, yung supra tsaka infraspinatus na muscle. Yan po yung nagkakos ng pain ng ating shoulder. Naiipit po. Shoulder, kaya nga siya tinawag na impingement. Naiipit yung mga structure beneath the acromion process at saka nung head nung humerus. At meron ding tinatawag na bursa po yan, yung subacromial bursa. Kaya nga mas madalas din siyang tawaging subacromial impingement syndrome. Kasi siya yung bursa, siya yung may lamang fluid po yan. Yan po yung parating nai-irritate kapag nag-overhead movements po tayo. Ayan, kaya madalas din siyang tawaging subacromial impingement syndrome. At kung muscle naman ang apektado, nagiging supraspinatus tendinitis. Ayan, yan yung mga madalas na itawag sa shoulder impingement syndrome kasi sila yung madalas na nadadali dito sa pananakit ng balikat na ito. Dito banda po yan talaga naiipit. Actually, kapag tinaas po natin yung balikat natin, talagang lumiliit yung space. Normal po na lumiit ang space. Kaya lang kung paulit-ulit at meron kang mabigat na load, doon siya nagkaka-injury. At kung mali yung paggalaw, mali yung paggalaw, mali yung posisyon, merong mahinang muscle, yun po yung saka tayo nagkakaroon ng problema. At saka syempre, pag paulit-ulit at mabigat yung load, namana mo yung joint structures ng inyong magulang na madaling magkaroon ng osteoarthritis, talagang madideform po ang mga butong ito at magkakaroon ng hindi na normal, hindi na smooth yung buto. So kada movement, umuumpog, maliit na nga yung space, lalong liliit pa dahil dun sa mga uneven surface. Okay? Kasi nga nagkakaroon na ng osteoarthritis. Uneven na yung surface. So, talagang magkakambungguan. At pwede rin maging cause yung congenital deformities. Congenitally, hindi mali. May mali doon sa buto. Kaya siya nagkakaroon ng pananakit po dito. Ayan. Nakikita nyo po yung kulay red doon. Doon po madalas naiipit. At ito po yung arc na tinatawag. Painful arc. Ayan. Sa may mga shoulder impingement, itong mga arc na ito simula sa 60
hanggang 120, yan po yung mga point na masakit sa kanila kapag ginalaw po nila. Ayan. Okay? Kaya yan yung mga iniiwasan nila. Pag hanggang 60, kaya pa. Pero pag over that na, pwedeng masakit na, meron na silang pinipigilan na nila. Hanggang sa, minsan kakayanin nila, pag more than 120 na, hindi na masakit. Yun na. Yun yung painful arc syndrome. Shoulder impingement syndrome din kung tawagin. Ayan. Ito yung bursa, ayan yung subacromial bursa, yan po yung naiipit, kaya nga tinatawag din siyang subacromial bursitis. At supraspinatus tendinitis, katulad, yan yung mga affected structures po natin. Ayan. Yan nga po, pag nagkaroon ng arthritic deformity, katulad ng pag nagkaroon ng osteoarthritis, ayan, uneven na yung bone, kaya nagkakaroon ng nagagasgas yung mga structure sa ilalim nitong butong ito, yung coracoid process. Ayan. At yun na nga, pag namaga, sasakit. Ayan. Lalo na kapag paulit-ulit. Paulit-ulit at o kaya steady. Okay? Minsan yun nga, nagkukos yung sa phone. Iniipit mong ganyan, so nakataas yan eh. Tapos may ginagawa ka pa. Kaya pwede rin siyang maging cause. Tapos mga 2 oras na nakaganong ka, na may ginagawa ka. Malamang hindi lang balikat, pati leeg apektado. Ayan. Yan yung mga pwedeng mangyari sa ating balikat dito sa shoulder impingement syndrome. Lalo na nga sa ating mga laborers na yung mga overhead ang trabaho at saka yung mga athlete na overhead ang trabaho. Hairdressers, kargador, hairdressers po, madalas din po sila. Kasi nag-aabot-abot din, nagsusuklay yung mga yan ng ganyan eh, pataas-taas eh. Yung, nagpa-plancha. Plancha ng buhok. Yung mga yon. Basta overhead ang inyong trabaho, mataas po ang risk nyo na magkaroon po nito. Ano ba yung mga sintomas? Ayan. Painful overhead movements, night pain, gigisingin ka talaga, shoulder weakness, halos di magalaw yung shoulder, syempre lilimitahan mo kasi nga masakit. Tenderness, ibig sabihin pag kinalaw mo, pag pinalpate mo, hinawakan mo, diniinan mo, merong masakit. Maputuro niya kung saan. Ayan. Stiffness, ibig sabihin naninigas, hindi maigalaw. Kasi nga, reduced motion, kasi nga masakit. So, sabi ko nga, kung hanggang dito lang niya iaangat yung kamay niya. Diba? Tapos over that, hindi na. Grating, clicking sensation. Kasi may namamaga. So, kapag, lumagutok, diba? Kasi nga may namamaga sa loob. Kaya hindi normal yung paggalaw ng joint. Yan. Common functional limitations, brushing the hair, ayan, reaching into the back of the pocket, behind the back, ayan, putting on a jacket, fastening the bra, ayan po yung mga hindi kayang gawin ng ating may mga shoulder impingement syndrome. Ayan. Kapag may mga tanong po, magtanong po kayo ha. Ayan, ito po yung mga causes. Pwedeng external. Ayun nga po, pag external, ang involved po dito is yung buto o yung acromial process at saka yung bursa at saka yung head ng humerus. Ito, yung head po nitong buto nito. At yung buto po dito sa clavicle. Ayan. Yung dulo po niya. Yan po yung nag-uumpugan kapag external ang cause. Internal naman, ibig sabihin yung mga muscles na po ang naiipit. Ayan, katulad nga po ng supraspinatus, yung muscle dito sa taas, at yung infraspinatus na muscle. Kapag pag sinabing primary impingement naman po, ito naman po yung mga may problema sa buto mismo. Ayan, sa buto mismo, na may deformed. Ayan, hindi maayos yung buto. Hindi smooth. Ayan, kaya nagkakaroon po ng shoulder impingement. At kapag sinabi namang secondary impingement,
merong weak na muscle, okay? Nanggagaling sa weak na muscle. So kapag inangat niya, hindi tama yung pag-angat kasi nga iba yung muscle na gumagana, hindi yung tamang muscle kasi yung tamang muscle mahina. Kaya nag-iiba yung movement ng shoulder, kaya umuumpog po yun. Yung buto doon sa humerus. Ayan, parehong buto nag-uumpugan. Naiipit yung structures doon sa ilalim. Kaya po nagkakaroon po ng ganitong pananakit ng balikat. Ayan. May tanong si Ayan. Cesar Dejos. Sige. Ask ko lang po, Ma'am Leslie, kung ang pagkakaroon ng frozen shoulder ay sa mali din po bang posisyon ng ating katawan sa Paghiga. sa ating katawan sa paghiga, lalo kung matutulog tayo. Ano naman po ang solusyon po nito? Yung frozen shoulder, sir, magkaiba sila dito sa shoulder impingement. Kasi nga yung frozen shoulder, wala talaga siyang kayang movement. Kahit anong posisyon, masakit. Talagang nakaganyan lang balikat niyan. Oo. Kahit na mapa-active, mapa-passive movement, active, ibig sabihin, yung pasyente yung gumagalaw. Passive, yung ibang tao ang gumagalaw nung balikat mo. Ayan. Kahit anong galaw, masakit po yon. Yun yung shoulder, frozen shoulder. At nagkakaroon po tayo nito pag nagkaroon na po tayo ng shoulder impingement. Nag-uumpisa po talaga sa shoulder impingement. Okay? Hindi ka biglang, oops, hindi ko na maigalaw yung balikat ko. O, ganun. Hindi. Nag-uumpisa siya sa may konting injury lang muna, hanggang sa hindi mo na maigalaw. O, yon. At minsan, kapag dalawa nga, ibig sabihin, may possibility na diabetic ka kang dalawang shoulder yung affected. Pero kung isa lang, hindi siya biglang, nag-uumpisa siya dito sa impingement. Okay? Kaya wag na nating paratingin pa sa frozen shoulder yung impingement natin. Kaya mas magandang ma-diagnose po tayo kaagad at mabigyan kaagad ng proper exercise. Okay? Kaya magpatingin po kaagad sa dalubhasa. Pwede nyo po akong lapitan kung meron po kayong mga ganitong nararamdaman na. Para ma-address po natin kaagad. Yung sinabi ni sir, yung paghiga, sa umpisa yan sir, sasakit. Siyempre, malilimitahan mo yung movement. Oops, hanggang dito lang to kasi masakit na. Hanggang sa hindi mo na magalaw. Kaya nagkakaroon ng frozen shoulder. Itong impingement, merong point lang siya na masakit. Meron lang siyang galaw na masakit. Pero hindi all throughout masakit. Ito si frozen shoulder, all throughout po ito masakit. Wala ka talagang magawa na dito. Oo. Si impingement, meron pa po. May point lang na masakit. May movement lang na masakit. Pero not all throughout ng movement mo. Hindi mo na talaga maigalaw. Ayan. Usual. Isa lang po yung kanan. Sir, frozen shoulder talaga, hindi mo na maigalaw. Ayan. Pag hindi na maigalaw talaga, frozen shoulder po talaga yan. O kaya talagang limited, ito lang, wala ka man lang 60 degrees na movement. Ayan, frozen shoulder na po yan. Pero kung naigagalaw mo pa, functional ka pa, nasa impingement ka pa lang. Kaya wag nyo na pong, patagalin pa. Ayan, kaya Ano daw ang solusyon? ang solusyon, ayan, igagalaw mo, sir. At iiwasan mo yung nagkokos ng pain. Ayan, wag mo muna siyang ihiga. Kung sabi mo, pag hiniga mo sa kaliwa, o sumasakit, wag mo siyang dadaganan. Wag mo muna. Pagpahingahin mo muna siya. Walang munang strenuous activity, walang mga overhead activities. Lilimit mo muna yon. Pero, igagalaw nyo po siya. Not to the point na steady na lang siya dyan kasi masakit. Hindi. Kailangan mo siyang igalaw ng kaya mong galaw. Okay? Ano naman po, ma'am? Ayan. Wala ka sa frozen, sir. Hindi pa, Impingement ka pa lang. Huwag mong paabutin doon, sir. Ayan. At saka iwasan mo yung nag-cause. Usually ang cause, ang mga... Positioning siguro niya. Yung position mo rin sa pagtulog na naiipit, baka ang tagal-tagal na doon sa position. Siyempre, sir, 'di ba?
sa matagal na posisyon na hindi ka gumagalaw, naiipit. No, may naiipit. Kaya sumasakit. Kaya hindi maigalaw ng maayos. Kaya iwasan nyo po yung posisyon na yon. Tapos exercise, stretching po. Ayan, hindi po tayo bumabata, tumatanda. Ayan nga, as we age po, tumataas rin po yung risk natin na magkaroon ng mga sakit-sakit sa shoulder. Kasi degeneration na rin po. At lalo na, pag may namana tayong hindi magandang joint ng ating mga magulang. Ayan. Yan po yung mga cause. At ito, yan. Tingnan natin yung exercise. Kung ma-zoom mo sana, sir. Kung yan lang muna, pwede rin naman. Ayan. Ito po yung pendulum exercise. Kung sakaling hindi talaga, limited talaga yung galaw, pwede nyo pong gawin yan. Ang movement po ay nasa balakang. Wala po sa balikat ang movement niyan, ha? Nasa balakang po ang movement. Yung shoulder nakadanggal lang po yan. Tapos nakahook lang po doon sa dumbbell na hawak niya para mag-move yung shoulder. Ayan. Forward, backward ng balakang, paikot ng balakang para po maloosen up yung shoulder. Ayan. Pwede rin pong kayong gumamit ng shoulder overhead pulley. Ayan, overhead pulley. Pwedeng gawin sa bahay ito, ma'am eh. Kayang-kayang gawin sa bahay. Pero kailangan, steady. Baka naman biglang paghila mo, pumutok pa sa mo. Ayan, paharap, pa-side, hanggang kung saan yung kaya. Ang affected po dyan yung teka, backward that. Balik natin. Ang affected po yung pong nakaunat na kamay. Okay? Yan. Yung inuunat na kamay, yung po yung apektado. Ang nag-i-stretch po yung kaliwa. Kanan po yung affected dyan. Yan. Abutin nyo po yung kaya niyang abutin. Tapos, hindi po ganyan kabilis Finast forward ko lang yan para mabilis lang tignan. Yan. Hanggang kaya lang. Okay? Hanggang dulo ng kaya. Pwede rin nyo pong gawin yan. Stretching din po yan. Pero bago po kayo mag-stretch, kailangan po naka-warm compress po muna kayo. Mag-warm compress para naman po yung circulation at saka hindi ganun kasakit. Okay? Naibsan na yung pain. So kapag nag-stretching po kayo, hindi na ganun kasakit. Okay? Pwede nyo pong itaas yan, pwede nyo pong ibaba. Yung point po na kaya po ninyo. Okay? Kung saan po yung hindi pa ganun kasakit, doon nyo po siya i-stretch. Ayan. At yung thumb po dyan nakataas po, ha? Hindi nakaganon, hindi nakapaganyan, basta naka-thumbs up. Tapos relax lang po yung shoulder. Okay? Tapos ang hold po niyan is 15 seconds hold. Basta nag-i-stretching po tayo, 15 to 30 seconds hold. Kung 30 seconds hold, pwede mong gawin ng 5 repetitions. Okay? Hindi po nag-jerk yan, ha? Steady po. Steady. Kung hindi pa kaya, pwede mong babaan. Sa baba. Kung hanggang saan lang yung kaya mo. Okay? Mag-stretching. Kung may mga nararamdaman. Kung hindi mo pa kaya yan, wag mo munang gawin. 15 seconds hold. 5 to 10 repetitions. Ito yung tinatawag na isometric exercise. Ayan. Sa wall po, ipupush nyo yung wall gamit ang inyong kamay. Ayan. Kasi nga, nahihirapan kang igalaw. So, hindi mo pa maitataas ng ganyan. Siyempre, di ba, may painful arc tayo. So, ganyan lang muna siya magpapalakas sa umpisa. Kesa naman, hindi mo siya napapalakas. O, di ba? Mas maganda na mapalakas po siya. Okay? Kahit hindi po maabot yung tamang range, at least, nagmo-move yung muscle, nagko-contract at napapalakas. Yan. Resistance po niyan, sarili mong lakas against the wall. Ayan. Walang movement, pero napapalakas yan. Yan, papasok naman. Ayan. Sa mga nakakaramdam po ng mga shoulder pain, pwede nyo pong gawin yan. Tandaan po, yung siko, yung balikat nakadikit sa katawan.
Ang puwersa nasa kamay. Okay? Nasa kamay lang po. Patulak paloob naman yan. Paloob. Walang movement, pero nagko-contract ang muscle. Kasi nga, masakit kapag minove. So, kailangan walang movement. Pero, nagko-contract ang muscle. Okay? Yung una palabas. Ngayon, papasok. Okay? Sabi ni Ma'am Linda Yes. Quiñones, pwede po bang humingi ng copy ng video na yan? Yes, ma'am. Opo. Pwede naman, ma'am. Pwede Meron na natin. ba? Baka meron na rin siya impeachment. Oo, baka, meron ka bang nararamdaman, ma'am? Yan. Basta kapag ginawa nyo pong yung mga exercises na ito, magpakita po kayo sa akin kung paano nyo ginagawa para ma-feedbackan ko po kayo kung tama o mali. Ayan. At kapag ginagawa nyo yung exercise na ito, kailangan malakas ang inyong bilang. Hindi po nagbibilang na nagpipigil ng hininga. Okay? Kaya ako kayo pinabibilang ng malakas para tuloy-tuloy po yung daloy ng oxygen. Kasi isometric po ito. May malaki po yung tsansa na magpigil kayo ng hininga. Baka tumaas pa yung presyon po ninyo kapag ginagawa nyo yung exercise na ito, kapag hindi po kayo nagbilang ng malakas. So, dapat malakas ang pagbibilang para humihinga talaga. Sisiguraduhin natin humihinga kayo ng maayos. Ayan. Ito para naman sa biceps. Ayan. Tingnan nyo, hindi tumitiklop yung biceps, pero nagko-contract po yun. Itinitiklop po yung siko, pero hindi po ganun ka tiklop. Okay? Ito naman, ayan, paharap naman po, tinutulak paharap yung wall. Ayan. Ito naman, para sa side ng ating balikat. Ayan. Paatras naman. O, lahat po ng sides. Okay, ulitin natin ha. Lahat po ng sides kailangan mapalakas. Ulitin natin. Ayan. Stretching po yan. Tandaan po bago mag-stretching, kailangan naka-warm compress for 20 minutes. Ayan. Warm compress lang po. Then, stretching, tapos gawin itong mga exercise, strengthening exercises. Yan. Patulak palabas, patulak paloob. Ito po, 7 to 10 seconds hold, 10 repetitions, 1 set. Kahit 1 set lang po. Every other day, pwede nyo pong gawin. Yan, para sa biceps naman po yan. Yan, para sa shoulder, dito sa harap, ang target niyan. Para yung mga muscles dito, mapalakas. Kasi nga po, manghihina yan kapag hindi nagagalaw ng maayos. Kaya kailangan, kahit hindi magalaw ng maayos, mag-contract siya at lumakas. Ayan, patulak patalikod. Ayan, muscles naman sa likod yan ng shoulder. At kapag medyo kaya-kaya nang gumalaw, pwede nyo na pong yung magpunas ng table. Ayan. Pwede nyo nang isama sa home chores nyo, yung mga exercises ninyo. Habang nagpupunas ka ng lamesa, o diba, nag-exercise ka na rin. O, ayan, pabuka ng shoulder. Yung kaya mo lang. Yung kayang abutin. Okay? Huwag mong pilitin pag di kaya. O, palabas, papasok. O, nag-exercise ka na, nakapaglinis ka pa ng bahay. O, di ba? O, all 2 in 1. Yan. Yes, ma'am. Siguro dahil sa matagal na isang posisyon sa pagtulog. Oh, yun, ma'am. Ibahin mo yung posisyon mo, ma'am. Pati wall, kaya mong linisan. O, di ba? O, pati wall mo, malilinis mo kapag meron kang shoulder impingement. Ayan. Pa-side. Lahat po ng movement. Parang hindi nakikita, sir. Hindi buo yung video. Hindi nakikita. Pwede mo bang, sir, makita yung buong katawan? Ayan, ayan. O, pataas. Pag hindi mo pa kaya, wag mong abutin hanggang kaya lang.
At least nagagalaw, 'di ba? At least nagagalaw. Pa-side, pa-diagonal. Ang mahirap kasi pagka may masakit, parang ayaw mo Oo nga, igalaw. yun. Lalo kang tinatamad na igalaw. Yes, pero kailangan igalaw. oo. Bakit may basahan? Para smooth. Kasi pag kamay mo yan, ang hirap igalaw niyan. Lalo na kapag namamawis yung kamay mo, hindi mo talaga may gagalaw yan, masakit. Ito naman, meron ng medyo challenging. Kasi ang bola bilog. So, iko-control mo yung movement. Baka mahulog. Baka kung saan mapunta yung bola. Ito may control na ng balikat. Kailangan ng control. Kapag kayang-kaya mo na yung yung basahan, gumamit ka ng bola. Lakihan mo muna yung bola sa umpisa. Ito pong bolang ito kasi meron tong weights. Medyo mabigat. Yung bolang yan. Pwede rin kayo gumamit ng may weights na bola kung kayang-kaya nyo na po. Malaki, tapos papaliit yung bola para mas may control. Mas nako-control. Okay? Mas na-challenge. Paliit yung bola. Okay. Ayan, sa may mga nararamdaman sa balikat, yan po ang inyong gawing exercise. Ayan. Dahan-dahan lang po yung mga exercise na yan, ha. Pinabilisan ko lang po. Ayan. Ito may gamit ng dumbbell. Kapag medyo malakas-lakas ka na, pwede ka nang gumamit ng mga dumbbell. Huwag nyo pong sosobrahan yung taas, ha. Teka. Forward natin ng konti. Ayan. Wag sobra po sa 90. Wag sosobra sa balikat yung angat. Okay? Hanggang dito lang po. Ayan. Medyo mababa ng konti sa balikat. Ayan. Yung mga exercise na pampalakas ng ating balikat. Dahan-dahan lang pong mga movement na yan, ha. Pinabilisan ko lang po. Pwede nyo pong gawin yang dumbbell exercises. 10 repetitions, 3 sets. Yan. Every other day. Pwede rin pong rubber band o TheraBand exercises. Basta po wag tataas ng sosobra sa balikat. Okay? Ito po yung mga exercises na pwede nyo pong gawin sa bahay. Pero meron pong mga exercises na kami lang po ang maaring mag-perform. Kapag talagang pag nasa PT kasi meron kaming ginagawang joint mobilization, may mga techniques din po kami na ginagawa para ma-ease po yung pain at mas mag-increase yung range of motion at mas mapalakas yung muscle sa kapag kami po yung nag-handle. Pero ito po, mga pinakita ko po, mga safe pong gawin sa bahay kahit wala po ang PT. Ayan. Yung iba po kasi, PT lang po. Kailangan may PT naka-supervise at merong PT na gagawa. Ayan. Other exercises, other techniques na pwedeng maka-ease ng pain, makapagpalaki ng range of motion, yung hindi kayang maabot, pwedeng maabot na yung mga ganon. Sa PT na po yun. Kailangan nyo na po ng PT kapag hindi ganon kabilis yung progression po ninyo dito. Pero kapag mga minor mga problema sa konting paggalaw lang ng shoulder, pwede nyo pong gawin ang mga bagay na ito. At kung gusto nyo po talagang malaman na shoulder impingement nga talaga itong nararamdaman ko, meron po kaming mga test na ginagawa dyan na PT din po ang makakapag-test po sa inyo. At syempre, physical exam ng isang PT para ma-diagnose kung shoulder impingement nga talaga ang inyong case. Ayan. Basta wala pong nangyaring trauma, ha. Hindi ka bumagsak, walang vehicular accident, di mo na itungkod yung kamay mo, safe pong gawin ang mga exercises na ito. Pero po, kapag may trauma po na nangyari, kailangan po talaga makita muna po kayo ng doktor. Baka po kasi may napunit na muscle, may napunit na ligament, may baling buto. Ayan po, kailangan ma-address po muna yon bago nyo po
gawin yung mga exercises na ito. At makikita po yung mga bali at punit na yan, X-ray, MRI, ganun po muna ang inyong gagawin. Kapag meron po kayong trauma, okay, vehicular, nahulog, bumagsak, naitungkod, kailangan po makita po muna ng doktor. Huwag nyo pong gagawin ng mga exercises na ito. Okay? At yun nga, magpakita po kayo sa akin ng mga videos ng exercise po ninyo para po ma-feedbackan ko po kayo kung tama o mali. Mamaya mali, lalong sumakit, nasisipa ako. O, diba? O, kaya kailangan magpakita po kayo sa akin kung tama o mali yung ginagawa po ninyong exercise. Ayan. Kung may mga tanong po, magtanong lang po kayo sa ating comment section para masagot po natin. At kung may mga request po kayo na mga topic na gusto nyo pong italakay natin dito, buto-buto, mga muscle, o kung saan man dyan, pwede nyo po akong, pwede po kayo mag-comment dyan kung ano pong gusto nyo pong i-lecture natin, i-discuss natin dito sa IP. Ayan. Tapos na po ang ating shoulder impingement syndrome at kayo na po ang mag-request kung anong susunod nating topic. Maraming salamat, Ma'am Leslie, at talagang informative itong na to. Lalo na doon sa tanong ni Cesar Dejos. Oo, naiipit niya sa pagtulog. So, baka nasosobrahan sa tulog. Yun lang. Sobra sa tulog. At naipit na ng matagal yung balikat. Yun lang. Saka depende kung ano yung tinutulugan mo eh. Ayun pa, kung Diba? matigas. Kung matigas. Oo. O minsan, pag sobrang lambot din, mahirap Yes, din. oo, kasi malundo. Oo. Oo. Sige, Nag-iiba yung posisyon. maraming salamat muli. At sa mga humabol, nakita ko si Ma'am Yang Laurena. Magandang tanghali, Ma'am Yang. Si Ma'am Sino pa Ma'am ba? Peb Mahor, Ah. Ma'am Fe Lucas, Ma'am Sandra Bergancia. Oo, sino pa? Maraming salamat sa at sabi nga namin kanina, Si Ma'am Cynthia, Ma'am syempre Cynthia. pa. Mama Rodriguez, John Tsaka D. si Sir Noel nandito. Happy Oo. Father's Day, Sir Noel. Oo, kanina pa po Oo, kami una na akong nagbabati bumati. sa mga lahat ng fathers. Happy Father's Day at siyempre ang sino pa ba yan? Sino pa, Ma'am? Pakibasa mo nga. Yung Ano ba kay yan? Belia Quino. Ma'am Belia Quiñones, wow, thanks sa mga exercises, malaking tulong. Worth sharing. God bless you, Ma'am Leslie. Thanks also, Ma'am Julie. Ayan. It's our privilege po, Ma'am, na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ayan. Ma'am, mag-send ka ng video sa akin na kung gagawin mo yung mga exercises na ito para ma-feedbackan kita. Saka si yata, Ma'am Lindan, di ba? Humihingi ng Oo, Ma'am. coffee Ay, si Ma'am Belia nga pala ito. Magkaiba pala to. Ma'am Belia, Ma'am Belinda. Ma'am Kasi parang napag-aano ko sila. Ma'am Estela Parang Estrawan, pareho eh. maraming salamat din. At sige. Ayan, sige, maraming pero salamat. Pero kayong aalis, no? Huwag kayong aalis dyan dahil may susunod na napakagandang episode. Siyempre, pang Father's Day ito, Ma'am. Oo, Father's Day. Sa lahat ng mga katatayan, daddy, papang, tatay, ayan, manood po kayo. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Maraming salamat po. Salamat. Magandang tanghali.